guys! Welcome back for another free time vlog. So, tuloy-tuloy ang pag-vlog ko. Ang topic natin ngayon is storytelling tayo ulit. Ako po ay nagpagawa ng gate! Yay! Nagpagawa po kami ng gate. Pinapalit na namin yung gate namin. Kasi yung gate namin is kahoy lang. So, yung kahoy na ano lang. At para lang hindi po may matakpan lang. Matakpan lang yung harap ng bahay namin. So, papakita ko sa inyo. So, nakikita nyo dyan yung flash ko. Ayan po ang gate namin. So, for how many years, ganyan po ang gate namin. Kaso nung December or last year, siguro mga October, November, December, pumapasok sa isip ko na magkano kaya yung gate, magpagawa ng gate. So, nakikita ko sa TikTok ba, hindi sa Facebook, na merong mga iba't ibang klaseng gate. Merong galvanized, merong stainless steel, tapos meron ding automatic. Yung nalagyan din ng motor sa side, tapos automatic siya bubukas. Di-remote, kumbaga. Di-remote na siya. Bubukas siya ng ganun. Kaya gagano siya, tataas siya ng ganun. Mga tipong ganun. So, na-curious ako magkano kaya magpag-gate, sabi ko. So, nagtanong ako, nag-canvas ako online sa Facebook doon sa mga gumagawa ng gates. So, iba-iba yung mga presyo nila. Kaso, ang lalayo ng lugar dito sa San Fernando. So, yung unang natanungan ko yata is sa Caloocan pa. Ang binigay niyang estimate sa akin is, ang unang tinatanong nila kapag kunyari mag-i-inquire ka, how much po magpag-gate, sabihin mo ganyan. Ang nare-reply nila sa'yo kagad is, ano po yung design nyo at ano yung estimated size ng gate. So, yun ang unang tanong nila. So, gumawa ako ng design ko. Nag-search ako, tapos nag-come up ako ng sarili kong design. Ito siya, i-flash ko siya sa screen. Ayan. So, yan yung ko. Simple lang naman yung gusto ko. Ganyan siya. Tapos, sinubmit ko dun sa kanila. Ang reply nung sa Caloocan, 75K. So, medyo di malakas lang, matataas-taas. Kasi, naiintindihan ko kasi stainless naman talaga. Stainless yung gate niya. Tapos, ewan ko, siyempre, hindi ko rin alam naman ang presyuan ng pag-gate. Yung magkano yung stainless, magkano yung metal, magkano yung ganito kahaba, magkano yung ganito kakapal, diba? So, estimate niya yung 75K. So, nagtanong ako sa iba. Yung sumunod is Cavite yata. Cavite. Ang sa kanya naman is 70K ang estimate niya. Pinakita ko rin yung design ko. Sinabit ko sa kanya. Ganito po sana, sabi ko. And then yung third is sa Bulacan. Sa Bulacan siya, kaso hindi siya stainless. Galvanized lang sa kanya. Napakamura, kalahati ang presyo ng stainless. Pero binigyan niya ako ng estimate. Sabi niya, kung stainless yan, 50K lang. So, mura, di ba? Kaso hindi nga siya gumagawa ng stainless. Paano niya na-estimate yun? Hindi ko alam. Pero, estimate niya, 50,000 ba base sa kanya. Pero yung ginagawa niya, galvanized, yung metal lang talaga, na medyo makapal din, 30 niyang binibili sa akin. Sabi ko, kaso malayo yung niya, pupuntahan niya pa ako dito, para lang sukatin. Tapos, magbabayad ako, medyo delikado rin, kasi magbabayad ako, malayo-layo siya, hindi ko lang kung taga saan yung shop nila, di ba? Baka mamaya, mas scam lang ako. Kasi dati, nangyari na rin sa akin in the past yun, yung nag-a-apply ako, kung nagko-computer shop pa lang ako, nag-a-apply ako ng loan nun, pumunta pa dito yung nag-loan, nag-a-assist ng loan. Tapos bandang huli, nagbigay ako ng pera sa kanya, bandang huli, scam lang. Mga 3,000 yata yung scam ko nun. Tapos, naisip ko, bakit ako naghahanap sa online? Baka naman dito sa amin, dito mismo sa San Fernando na malapit meron. So, nag-search ako sa Google. Stainless steel fabrication. Pagka-search ko, meron pala dito sa kabilang barangay lang. So, may along MacArthur Highway din. So, kinabukasan, pinuntahan ko siya. So, eto yung video. Kebiyawan niya yan, boy. Ang saan nag Kebiyawan. Puro 4. Nabi ginawa natin kami dyan. Kasi yung nagtitinda ng upay-upay.
Ah, tita ko yun. Yung gate Siguro, na. tita ko. Ako gumawa ng Tita ko. tita niyo yun. Frida yung tita Frida ko. ako. Frida. Kami po gumawa. Paano yun, kuya? Pupunta kayo doon para sukatin. Susukatin ko rin. Iwan ko na yung address ko kaya. Isa lang siya, boss, na. Oo, isa lang. Wala siyang service gate. Wala. Pwede ba yun kapag kunwari, ito yung pinto, dito bumukas. Wala sa ilalim yun? Service gate niya po. Oo, parang gano'n. Meron din po yan, sir, yung katapat. Ito lang, itong dito. May bakal ba sa ilalim yun? Pag binuksan mo? Meron din. Meron? Pwedeng wala? Pwede, sir, na pag binuksan mo, kung kasama lahat. Hindi, kung kung merong ganito. Pwede po, sir. Ay, ito po, sir, ano lang, isang bukas lang pong ganun. Hindi, pwede mo siyang buksan ng isang bukas, pwede mo siyang buksan ito. Ito Yung lang. service gate po, sir. Oo. Okay, pwede po, sir. Tingnan mo muna, pagpunta ka doon. Sino magsusukat doon? Ako din po, sir. Ikaw din. Iiwan ko yung address ko dyan. Sige po. Sige. Yan, yung pinakita ko sa kanya yung pinakita ko sa kanya yung drawing ko na gusto kong design. Tapos nagsabi siya ng estimate niya kung magkano. Tapos sinukat-sukat niya pa nga eh. So, okay na yun. Wala nang problema. Sige po. Kasi naisip ko, okay na yun, di ba? Kasi unang-una, malapit sa amin. Mapupuntahan ko siya kasi nandun yung shop niya. Tapos Kapampangan pa, kilala ko, di ba? Tapos, bukod pa dun is, kilala rin siya ng tita ko. Yung tita kong nagpagawa dati ng gate niya at saka naman kung ano pang stainless sa bahay nila. Siya rin daw ang gumawa. Sinabi niya yung pangalan, tita ko yun, sabi ko. So, yun, saktong tita ko pa yung na-service nila dati. So, alam rin nila itong barangay namin, syempre. Since kalapit na. So, yun siya na lang. Sabi ko, sige po, punta na lang po kayo dun sa amin. Binigay ko yung address ko, contact number ko. At kinabukasan, 8 o'clock, pumunta sila dito sa amin. Saan natin tinuna dito sa posto? Tanong natin sa bago. No. Saan daw ilalagay pa? Ito. Simyento na yan. Simyento rin na yan. Hindi yata pantay. Hindi pwede yan. Pagkatapos, frame. Naka-frame yung ano, no? Yung frame. Dito yun. Basta dito po sa sumunod ko. Saka ito sa isa na wall dito. Mas bali po naka-slide yung ganun. Tapos, yung ibaba nito, yan mga ganito, nakaano siya si channel. Yung magkaganyan yung ano, dito mo makakot yung ano eh, yung mga Daga. yung ano, daga. Yung binigay yung ano sa Ayun yan. Opo, nakatayo. Ano po yung plan siya? Opo, listen to your nice thing. Tulad po nung pang Frida, di ba visit po yung Ito lang mismo. Hindi, ito yung ano, pagpanal po ng ang ganito. Hindi. Wala ka bang bukuan si
si channel. Alam niyo yung si channel yung nakaganon. Wala po sa stainless po sa Wala sa channel. wala pong ganun. Sa ano lang po meron ng bata. Ang gusto nyo po walang pong pasok na bata. Oo. Pwede naman siguro ganun pero maliit lang yung space. Oo. Ayun, ganun. Hindi na po nung makakapasok. Sigurado ka? Kung gusto nyo naman po, ang ganun yung palahas. Hindi, ito. Opo, yung plancha, tapos yung gitna. Hindi ganito na po mismo. Yan, nakita mo to. Ito, pinagat mo. Ang ganyan lang ganyan. Yan, yan, yan. Pero ang bukas po niya, Ngayon, ang bukas po niya palabas. palabas. Yung isang buo, kuya, no? Pero Isang buo yun, tapos yung isa, Service. pwedeng naka-steady. Parang ganito, naka-steady yung isa. Pwede na pag ganito rin yung bukas. yung sa pero yung kung buo lahat. Palabas doon. Ano yung Yung buong gate. yung ganyan? Ganun? Hindi po, isa lang po doon lang. Kapag gano'n ako. Pagkatapos ito, Dito, pag ano. paloob. Pero dapat po, wala to. Hindi tatama. Oo, tatanggalin. Sabi ni mama. Lilipat niya na lang palilipat na lang. Hindi ba? Lalagyan ko ng ilang ano to? Isang upuan. Yung simento upuan. Pasubra nyo yun eh. Saan pasubra? Pero dapat po labas dito. Lalagyan ko ng carpet. Pero may ano sa dami. Ngayon, ayun na yan. Ayun na yung Ano yung color po dito? Lalagyan mo ng upuan, hindi haharang pag nilabas yun. Hindi siya maano pag sa ano mo. Hindi na. Tinita ko na. Kasi kung bukas yung paluot ko yung bukas ng pintuan niya. Oo, Kung wala. pumasok din. Tapos gaano kalaki yung ano ta? Yung pinto. Ito, hindi. Ito, may nito ka na lang. Oo, sabi mo. Patapalipat mo sa ano, sa kabila. Meron si Tito Tony dyan. Ang gabi. Kasi may print. What's 260? Papalipat mo nga dun kay Tito Tony. Malaki po yung malaki po yung bukas na parang ganito. Kasi tatanggalin nyo lang po yung barrel board parang sa loob. Tama, yun. Kaya na ganyan na. Basta yung sabot siyempre, yung dagaan, hindi makakapasok. Ganyan lang. Kita ko. Dahil itong frame mo na to, yung frame mo na yan, babaon ko pa ng ibigiyaan sa yung cement yan. Napasok pa yun sa cement, sa ano, parang Para madaan mo. No? daanan ng kung nakaangat mo yung frame niya mismo. Yan.
kahit kung hindi, ano, i-share ko yan. Kahit maluwang, 260 po, tama ng 260. Oh, yun. 260 po lang. Tapos yung height niya po ay dito na ako po. Kasi babaon niya. Yeah. 240 po. Cylinder. Yan kuya, meron kasi siyang ano dito, yung mga Oo. hinges. Stainless din yun. Nasa tao dito, gumawa ako ng Di meron kasi siyang ginawang ano yung ayaw linalagay sa gitna, yung dito. yung sa pintuan, ito. Bisagra. Isa. Yung bilog po. Bilog Oo, cylindrical po. yun. Yes. Meron ako nun eh. Ginawa ko sa stainless. Opo. Ganun din po yung linalagay ko. Ganun din. Opo. Bibigay ko sa iyo. Ganun po yung linalagay ko. Parang ganyan po eh. Oo, yan. Yan mismo. Pakita ko sa'yo. Ganun din ako sa gawa ko yun eh. Nahawakan ko lang, nakatandaan ko na cylinder hinge. Ito ako. Tatlo po doon, tatlo. Bali, anim lang po na. Yung malaki po ang doon, yung maliliit po dito. Malalaki pa eh, no? Ang ganda na kuya. Ang ganda Ito na. dito rin yung inaano ko, kaya lang exit dito mo. Mukhang matibay yun. Nag-aako nga yun para maganda ang welding eh. Bali, iwan lang po. Iwan lang po. Ngayon ko lang video ako, ang pintuan na nangyari, yung dalawa sa dalawa, ang pintuan. Yung pintuan dalawa. Kahit yung lock niyan, kahit yung lock po niyan, stainless eh. Oo, yung ganun lang. Oo. Mga magkano yan kuya? Yung ano ko sa iyo kahapon, Hapon. Oh, sige na, kayo na. Wala nang discount yan, kuya. Tulog na ako. sagad-sagad na yun, boss. Kung sa ibang ito pupunta. Magkano yun? Kung kay Darang Frida daw, mura lang eh. Hindi. May kaya- sandaan yun. May sandaan. Sabi daw lahat ginawa mo eh. Sabi mo. Lahat. Pati yung ano, hagdan, terrace na, Oo nga. yung gate. O paano yung bayan yun? Magkano bibigay ko sa'yo? 50% daw. 50%. Tapos, Tapos naman yan. ilang gano'ng katagal mo kaya magagawa? Ano? Paano yun? Kaya kailangan ko lalagay. Makapagay ba? Siya rin yung gumawa. Kay Darang Frida. Opo. Ano na po yun? Halos 6 years na po.
Dala na ko yan. Yeah. Para resibo. Resibo naman. Kailangan ko muna ko yung mga... Okay. Anong lagyan ko? David Broncan. Ayan, so sinukat nila yung harapan namin, yung napaglalagyan ng gate. Kung gaano kataas, kung gaano kalapad, and then kung anong klaseng design ang gusto namin. Doon sa drawing ko, nakapartition siya ng 4 yata or 3. Pero dun sa huling design, sinabi ng father ko, ano na lang, half na lang nun. Service gate is half nung buo kalahati. Para hindi na ganun maraming kesyo-kesyo. Tapos, meron pa nga design sa taas na tusok-tusok sana ang gusto ko. Kaso hindi linagay ni kuya yung gumagawa. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na daw niya linagay, inano niya na lang, binuo niya na lang yung design, yung isang design na gusto ko, linagay niya. Tapos, bakal doon. So, yun. Ito po yung finished product. Yan. So, yan yung finished product niya. Sa wakas, hindi na kahoy yung aming gate. Finally. Actually, dapat December ko siya pagagawa kasi may bisita kami ng December para sana presentable kahit pa paano yung bahay namin. Pero January na yung pinagawa ko. Hindi ko lang kung bakit. Bakit nga ba? Anyway, tapos na. Nagawa na siya. Mas lalo na kaming safe ngayon dahil bakal na ang gate namin. At hindi na siya kahoy-kahoy lang at kahit pa paano presentable na siya. Actually ngayon napapaisip ako ba't di na lang galvanized yung pinagawa ko. Kasi yung galvanized matagal pa rin naman yun hindi siya ganun kadaling mga lawang. Kasi mga 30 years bago siya mga lawang talaga at saka maliliit na kalawang pa lang after 30 years. Kasi yung pesto ng gate namin is nakabubong pa siya. So ibig sabihin kung galvanized yun, hindi naman siya mababasa. So, ibig sabihin, mas matagal siya, di ba? Kaso wala, napagawa na namin, stainless steel. Anyway, wala naman pagsisisi dun kasi mas matagal, sobrang mas matagal pa yung stainless steel. Mas matatagal siya talaga dahil hindi siya masisira kagad. Kung hindi talaga siya masisira, hindi siya mangangalawang, di ba? Ayun, so kung gusto niyo magpagawa, malapit dito sa amin, dito lang sa barangay namin. Kontakin niyo to, flash ko yung address at saka contact number nung gumawa sa amin. And then, makipag-deal na lang kayo sa kanila. Pwede gumagawa sila ng railing sa bintana, yung sa hagdan, stainless steel na sa hagdan, or kung up and down yung bahay nyo, yung railings na gano'n. Pwede rin kayo pagawa sa kanila. Or pag minsan, parang gumawa rin na rin yata sila ng sidecar ng motor, ng tricycle. Pwede rin yata sa kanila. You can always ask them, just contact them and then tanong nyo mismo sa kanila kung kaya nilang gumawa ng mga gusto nyo ipagawa. So yun lang, sharing lang, storytelling. Thank you so much for watching guys. Bye-bye!